aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas kay Jack, dati siyang opisyal ng mga espesyal na puwersa, ngunit ngayon ay nagtatrabaho bilang isang financial analyst ng CIA. Nang umagang iyon ay sumakay si Jack sa kanyang bisikleta papunta sa trabaho gaya ng lagi niyang ginagawa. Subalit siya ay malapit ng mabangga ng isang kotse ng isang lalaking nagngangalang James. Nagalit si James at pinagalitan si Jack dahil sa hindi tumitingin sa kanyang dinadaanan. Pagkaraan ng ilang oras bumalik si James sa opisina ng CIA. Inilipat siya ng pinuno ng CIA upang maging pinuno ng dibisyon at si Jack ay isa sa mga miyembro sa kanyang koponan. Pagkatapos ay nakilala ni James ang iba pang miyembro ng Finance Division, nagpakilala silang lahat. Si Tariq na sinusubaybayan ang impormasyon ng signal sa rehiyon at pinangangasiwaan ang network ng Hawala sa Islamabad, Pakistan. Si Noren responsable para sa rehiyon ng Europa at syempre si Jack na binantayan ang mga pinansyal na transaksyon ng ilang grupo sa Yemen. Sa nakalipas na ilang buwan si Jack ay natisod sa isang napakalaking swift deal at pinaghihinalaang may kinalaman ito sa isang tao lamang sa likod nito. Ang taong ito ay maaaring isang mataas ang ranggo na pag-anti na pinangalanang si Suleiman, na ginagalang sa Yemen. Upang matiyak ang tungkol sa kanyang pagsusuri, humingi ng pahintulot si Jack kay James na magsagawa ng investigasyon sa lugar. Samantala sa Syria isang armadong grupo na pinamumunuan ni Radwan ang nakitang papunta sa bahay ni Suleiman. Ngunit wala siya sa bahay kaya hinarap sila ng kanyang asawang si Hanan. Lumabas na si Radwan ay nag-imbita ng isang dayuhang lalaki na nagdala ng kanyang kagamitan na naghahanda para sa ilang operasyon. Sa kabilang panig si Jack ay tumawag mula sa kanyang dating pinuno na si Joe. Nahihirapan si Jack sa pagtulog gabi-gabi dahil siya ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanyang nakaraan at makikita ang mga galos ng digmaan sa kanyang likod. Kinabukasan ay nakakita si Jack ng isang napakahinalang transaksyon, isang $9 million mula kay Suleiman. Agad na tinanong ni Jack si James upang i-freeze ang account ni Suleiman, ngunit tumanggi si James sa hiling ni Jack. Dahil nagdududa siya sa mga investigasyon ni Jack. Sa kabilang panig, si Hanan ay nanghanda ng inumin sa isang inumin sa kanyang bisita. Ngunit may napansin siyang kakaiba, ang lalaki ay lihim na naglalagay ng isang bagay sa isang bote ng olive oil. Samantala sa Yemen, ang pangkat ng pulisya ay nasa isang misyon. Binabantayan ang manager ng bangko ng Yemeni na nakikipagkita sa dalawang kahina-hinalang lalaki. Sa oras iyon ang agent na babae ay lumapit sa pamamagitan ng pagtatangkang ma-record ang kanilang pag-uusap gamit ang isang pen. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito marinig ng mabuti, dahil napakalayo niya. Kalaunan ay nahuli nila ang dalawang lalaki. Sa US dumalo si Jack sa isang birthday party para kay Joe. Noong panahong iyon ay tinanong ni Joe si Jack para sa kanyang opinyon sa isang potensyal na investor mula sa North Korea. Gayunpaman ay tumanggi si Jack na magbahagi ng anumang impormasyon. Sa party na nakilala niya rin ang isang magandang doktor na nagngangalang Katie, ang anak na babae ni Joe. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng isang search and rescue helicopter ay dumaong sa bahay ni Joe upang kunin si Jack. Pagkatapos ay dinala siya upang makipagkita kay James. Si James na dati ay nagdududa kay Jack, ngayon ay humiling sa kanya na direktang pumunta sa Yemen. Samantalang ang Yemeni Secret Police ay inaresto ang dalawang mga lalaking pinaghihinala ang mga foreign na konektado kay Suleiman tulad ng iminungkahi ng investigasyon ni Jack. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating sina Jack at James sa lihim na punong tanggapan ng CIA sa Yemen, kung saan sila ay mainit na sinalubong ng isang kapitan na nagngangalang Ahmed. Ipinaliwanag niya na ang mga narestong lalaki ay si Omar at ang kanyang bodyguard si Sofan, pareho silang may kinalaman sa iligal na negosyo. Nang suriin ni Jack ang kanilang mga cellphone ay nakita niyang tumugma ang mga numero ng telepono sa mga nakalink sa kahina-hinalang transaksyon. Pagkatapos ay sinubukan silang tanungin ni Captain Ahmed, nang magkasama ngunit tumanggi pa rin silang makipag-usap. Samantala isang armadong grupo na tinatawag na Monty Hall ang dumating sa punong tanggapan ng CIA, na dinala ang mga bangkay ng apat na pag-anti ng CIA, nang mapatay sa mga pag-atake. Ang CIA bilang tugon ay binayaran sila ng pera, habang si Jack ay pinakain si Sofan na nag-aangking bodyguard lamang. Doon inamin ni Jack na isa lang siyang financial analyst na nagtatrabaho sa CIA. Sa kanilang pag-uusap ay nagtanong si Jack tungkol sa peklat sa kamay ni Sofan. Samantala sa malamig na silid kung saan nakalagak ang mga bangkay, ay isa sa kanila ay buhay pa at nagpapanggap na patay na makalusot sa lugar.
Itinago niya ang kanyang sandata sa loob ng tiyan ng isa sa mga bangkay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimulang magtanong si Jack kay Sofen kung may kilala siyang Suleiman. Si Sofen ay sumagot na ang pangalang Suleiman ay karaniwan sa bansa nila. Nang biglang may isang kahina-hinalang sasakyan na bumangga sa gate ng punong tanggapan na naging sanhi ng isang napakalaking pagsabog. Ang lihim na punong tanggapan ng CIA ay nahaharap sa isang malawakang pag-atake mula sa isang armadong grupo na may malaking bilang ng mga tropa. Ang base ay naging isang battleground habang ang armadong grupo ay nagawang makapasok. Sa oras ng kaguluhan, napilitan ng sundalo ng CIA na sabihin ang lokasyon ng dalawang lalaki na nakakulong. Sa sandaling mabuksan ang pinto sa silid ni Omar, siya ay pinatay ng isa sa mga kalaban. Samantala si James at maraming sundalo ng CIA ay nakipaglaban na ipinagtanggol ang mga pag-atake ng armadong grupo. Sa gitna ng labanan, tinangka ni Jack na pigilan ang isa sa kalaban, ngunit ang mga bagay ay naging mapanganib nang mabawi ng kalaban ang kanyang armas. May hawak si Jack ng granada na tinanggal ang safety pin. Doon ay nagbanta si Jack na kapag nagpaputok ang kalaban, bibitawan niya ang granada. Sa wakas ay napagtanto ni Jack na si Sofen ay hindi lamang isang bodyguard kundi si Suleiman mismo. Isang lubhang mapanganib na tao. Ang kanyang tunay na pangalan ay Musa bin Suleiman, at ang taong nagligtas sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Ali. Pareho silang nakaligtas sa isang pag-atake ng eroplano ng US sa Lebanon noong 1983. Kalaunan isang gabi ay nagkaroon ng hindi magandang pangyayari kung saan isang matandang pastor na kagagaling lang sa simbahan ay inatake ng dalawang tulisan na gustong nakawin ang kanyang pitaka. Sa kabilang panig, binalikan ni Jack ang punong tanggapan ng CIA sa Virginia. Pagkatapos ng mga kalunos-lunos na pangyayari sa Yemen, nirepaso ng mga opisyal ng CIA ang video footage ng pakikipagtagpo ni Jack kay Ellie. Isa sa kanila ang nagsabing si Suleiman na iniligtas ng art group na nauugnay sa ISIS. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Jack, dahil iba ang kaso ni Suleiman, may mga koneksyon siya sa Europe at nalink sa isang pekeng kumpanya kaya nahihirapan silang matunten siya. Noong mga panahong iyon ay nadismaya rin si James, dahil iminungkahi ni Ned na ibigay ang kaso sa CTC Europe, kahit na ang James team ang gumagawa nito. Samantala, sa Yemen, ipinahayag ni Suleiman ang kanyang pasasalamat kay Ali sa pagpapalaya sa kanya mula sa punong tanggapan ng CIA. Nang maglaon ay nagpunta si Jack para sa isang MRI scan ng kanyang likod upang matiyak na walang malubhang pinsala siya, na may kaugnayan sa kanyang nakaraan bilang isang miyembro ng Special Forces. Noong nasa hospital siya sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Katie, ang magandang doktor na nakilala niya sa party ni Joe. Noong mga oras na iyon, hindi niya masabi na isa siyang agent ng CIA. Hiningi niya ang numero ni Katie at inimbitahan siyang maghapunan. Nang bumalik si Jack sa base, nalaman niyang walang kaalam-alam ang kaibigan niya sa opisina na lumipad sila ni James patungong Yemen. Pagkatapos lumating si James sa kanyang opisina at ibinigay ang cellphone ni Suleiman kay Jack para i-hack. Dahil ang telepono ay protektado ng isang sopistikadong encryption code. Nang maglaon sa trabaho ay hindi maiwasan ni Jack na tingnan ang buhay ni Katie sa kanyang Instagram. Sa kanyang sorpresa, si Katie ay talagang doktor ng epidemiologist ng taon, na nakagawa siya ng makabuluhang pagtuklas tungkol sa isang variant ng Ebola virus. Pagkaraan ng ilang oras ay tinawag siya ng kanyang boss upang talakayin ang plano ng CIA na tugisin si Suleiman. Si Jack pagkatapos ay ipinahayag na siya ay nagsilbi bilang isang miyembro ng espesyal na puwersa sa Afghanistan. Matapos marinig, si Ned ay nag-alok kay Jack na sumali sa task force sa kaso na direktang nag-uulat sa kanya sa pamamagitan ni James. Sa Yemen, magiliw siyang tinanggap ng 3 anak ni Suleiman sa pag-uwi kasama si Hanan. Noong gabing iyon, ang lahat ng anak ni Suleiman, nagtipon-tipon ng mga lalaki para kumain ng sama-sama. Gayunpaman ay nabahala si Hanan, dahil ang isa sa mga tauhan ni Suleiman na si Yazid, ay nakatingin sa kanyang anak na si Sarah na may hindi magandang intensyon. Samantala nakaramdam ng pagkadismaya si Jack, dahil hindi niya ma-crack ang password ng cellphone ni Suleiman. Pinilit ni James si Jack na subukan muli. Nainis si Jack, na lalo na't si James ay may reputasyon sa pagtapon ng mga asset ng CIA mula sa Karachi nang tumanggi silang mag-usap. Hiniling ni James na ibahagi ni Jack ang kanyang misyon sa Afghanistan kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa Karachi. Gayunpaman may napansin si James na kakaiba kay Suleiman, kumilos siya na parang pamilyar sa mga posas na naging dahilan upang maghinala si James na siya ay nasa